ay naging kayo. Naging masaya, nag-away, nagpati, nag-away, nagpati. Hanggang kung naalala ko, nagkaroon kayo ng grabeng hindi pagkakaunawaan. Pero naayos. Nagkabalikan kayo pagkatapos nagdesisyon kayong magpakasal. April 3 of 2015. May 2 of 2015, alam ko, nagdesisyon ka makipaghiwalay. Ano ang nangyari? Tira na ninyo siya. Ha? Tell us your story. Actually, hindi ko nga alam kung paano siya kasi parang, alam mo yung buhay ko, parang isang panaginip na masama. Tapos, parang, nagising ako, parang, grabe, totoong buhay pa rin nangyari sa akin. Actually, Ama, hindi naman buo. Siyempre may mga masasayang moments din naman kami. Pero dahil sa pagsasama namin 1 year and 3 months, tinago ko yung lahat ng lahat ng pangit. Kasi, parang, alam mo yung gusto kong mabuhay na yung parang fairy tale, yung pag-view sa Instagram, parang masaya kami. Happy kami kasi yun yung gusto kong mangyari. Yun yung gusto kong mangyari. Yun yung gusto kong isipin. Yun yung gusto kong mangyari sa aming dalawa. Pero decide ko nung minute. Actually, second na yung pag-aaway namin ng hindi maganda. Pero nag-decide ko yung minito kasi parang hindi ko na kinaya yung lahat. Okay, hindi mo na kinaya. Mayto, when you say fairy tale, exactly anong ibig mong sabihin? Yun naman ang gusto ko eh. Yung magkaroon ng kasama sa buhay. Yung kasi panalaki na yung mga bata. Meron ako yung kausap. Yung magmamahal. Yun lang naman ang gusto ko eh. Parang nahihiya ako. Hindi naman naging ganun talaga yung nangyari sa amin. So habang may nangyayari na hindi magaganda, itinatago mo dahil nahihiya ka. Tapos, pinaproteksyon ako si Jen. Hindi ako makita ng mga anak ko. Nasasaktan ako kasi kahit pag alam nila na nasasaktan ako. Ito ang unang tanong ko dapat. Eileen, confirm na kayo ng inyong asawa, ng iyong asawa si Jen, sana ay magkahiwalay. Oo nga. Nag-May pa. Naghiwalay kayo. Mula May 2 hanggang ngayon, May 19, hindi pa kayo dalawa nagkakaroon ng pagkakaroon. Pinausap niya ako nung sinurprise niya ako nung nasa San Manila ko. Bigla siyang dumating. Anong nangyari? Wala. Tinalam niya ako sa bahay, pero tumingi ako ng tulong doon sa mga friends. Angel! Kasi may trauma na ako sa kanya. Anything na like phone, ring ng phone, pangalan niya, mukha niya. Hindi ko kayang tingnan, hindi ko kayang. Wala, hindi ko kaya. So, yun muna yung iniiwas. Hindi mo kaya dahil natatakot ka, dahil bakit kaya? Siguro nandun yung takot, galit ng trauma.
sabay-sabay. Susunod ang kanyang mga malalaking pagbubunyag.